Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Naalimpungatan si Cindy nang marinig ang pag-iyak ni Kisha sa crib ng gabing iyon. Pero bago pa siya makalapit dito ay bumukas na ang pinto sa balkon. Pumasok si McCoy. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula lamang sa isang ilawan. Isa itong umiikot na ilawan. May mga disenyo ang iba't ibang laki ng ginupit na isda. Pinupuno ang silid ng mga hugis isda mula roon. Nasa akin na siya. Bumalik ka na sa pagtulog. Anas nito. Kinarga nito si Kisha. Para siyang naniga sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Aliw na aliw siyang pinanood si McCoy habang inihihel nito si Kisha. Tumigil na sa pag-iyak ang bata. Humahaplos sa puso niya ang eksenang iyon. Parang isang tunay na ama si McCoy ni Kisha. Sa loob ng kulang-kulang 2 linggong pagsasama nila mula nang maging yaya siya ng pamangkin nito. Nakikita niya kung gaano kaalaga si McCoy sa bata. Ano pa kaya kung sarili nitong anak ang aalagaan nito? Sigurado siyang magiging mabuting ama si McCoy. Maswerte ang mapapangasawa nito. Nahiling niya na biro lamang sapagkat bawal sa kanya ang umasa na sana ay siya na ang maswerteng babaeng iyon. Sigurado siyang magiging masaya siya sa piling nito. Isa siyang taong mapagmahal. Pinagmasdan niya ito habang pinapatulog uli nito si Kisha. Maingat na inilapag nito ang sanggol sa crib. Tulog na uli. Matulog ka na ulit, munting Kisha, sabi nito. Ikaw rin matulog ka na, sabi naman niya rito. Hindi ako makatulog. Nasa balkon ako nang marinig ko ang pag-iyak ni Kisha, sagot nito. Pagkatapos ay ngumiti siya. Para kang troso kung matulog, mahal. Masyado ka sigurong napagod sa pag-aalaga sa bata. Hindi niya pinansin ang huling sinabi nito. Bakit hindi ka makatulog? May problema ba? Tanong niya. Wala naman. Hindi lang talaga ako makatulog. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Maging siya ay nagulat sa alok niyang iyon. Ang dapat niyang gawin ay bumalik na sa pagtulog at hayaan itong lumabas na ng silid. Pero mas nagulat siya nang hindi ito tumanggi, sa halip ay napangiti ito ng matamis. Okay lang ba sa'yo na ipagtimpla ako ng kape? Oo naman, sagot niya. Huli na para bawiin pa niya ang alok na iyon. At hindi rin naman niya maramdamang gusto niyang bawiin ang naunang alok. Hindi siguro okay sa akin kung enfalak ang ipatitimpla mo sa akin. Napangiti siya sa sarili niyang biro. Tumawa rin ito. Sige, gawin mo na 2 para sa ating 2. Saka kung hindi pa masyadong abala, pakigawa na rin ng sandwich. Lubos-lubusin mo na. Okay. Walang problema. Bumaba siya para gawin ang sinabi nito. Sa hindi malamang dahilan, kinakabahan siya. Mabilis na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Parang hindi siya makahinga sa sobrang antisipasyon sa maraming posibilidad na pwedeng mangyari mamaya. At hindi niya maunawaan kung bakit. Bakit siya nag-a-anticipate ng mga posibleng mangyari sa kanila ni McCoy? Hindi ka ba naiinip dito sa Hunterial? Tanong ni McCoy nang ibaba nito ang puswelo ng kape sa mesita sa balkon. Hindi naman, sagot ni Cindy. Totoo naman iyon. Sa mahigit 1 linggong pagtira niya sa kubo ay hindi siya nakakaramdam ng pagkainip. Nakalimutan mo na ba? Taga-Hunterial ako. Kahit hindi siya nakatingin dito, naramdaman niyang tiningnan siya nito. Inilapag din niya ang tasa ng kape niya pagkatapos niyang uminom doon. Nanginginig kasi ang kamay niyang may hawak niyon. At natatakot siyang baka mahalata ni McCoy ang panginginig niyang iyon. Hindi naman kasi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit kailangan pa siyang manginig. Para siyang laging bago sa piling ng lalaking ito. Kung titira ka rito, mamimiss mo ba ang Maynila? Hindi agad siya nakasagot. Mamimiss siyempre. Naroon ang pamilya ko, sabi niya kapag kuwan. Katahimikan ang namagitan sa kanila pagkatapos ng maikling palitan na iyon. Parang lumalalim ang katahimikang iyon. Lalo siyang natetense ng mga sandaling iyon.
Kung may magyaya sa iyong tumira dito ng tuluyan, sa kubo na ito o sa bayan ng Honterial, papayag ka ba? Hindi na siya nakatiis, nilingon niya ito. Nakatingin din ito sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang tinutumbok ng usapang iyon. Pero hindi niya mapigil ang tila pagha-hyperventilate niya sa sariling interpretasyon doon. Cindy, untag nito sa kanya. Depende sa dahilan kung bakit kailangang tumira dito ng tuluyan, sagot niya. Depende rin siguro kung sino ang makakasama ko sa pagtira dito. Pero wala namang problema roon. Taga-Hunterial ako. Nandito ang mga matagal kong kaibigan. Nandito rin ang aking mga kamag-anak kahit nakakaunti lang kami. At masasama pa ang ugali ng mga kamag-anak niya roon. Nang mabankrupt sila, nagsimulang iwasan siya ng kanyang mga kamag-anak na para bang may sakit silang nakukuha. Siguro ay palagi nilang nararamdaman na utangin nila siya. Tumango-tango ito. Bakit mo na itanong? Wala lang. Isang kaisipan lang iyon, sagot nito. Nadismaya siya. Sinubukan niyang swertihin pa ng higit. Imposible namang walang rason kung bakit mo na itanong iyon. Sige na, sabihin mo na sa akin, sabi niya sa playful na tinig. Asa pa talaga ang ale. Anang tinig sa isip niya, pero hindi niya pinansin iyon. Naisip ko lang talaga, sagot nito, natatawa sa kanya. Pero nagseryoso rin ito pagkaraka. Ano ang posibleng rason para tumira ka rito ng tuluyan sa Hunterial? Sige, bigyan mo ako ng kahit 2 dahilan. Oo, sagot ko. Una, dito ako ipinanganak. Kahit na pinalayas kami ng malas mula dito, tinatawag ko pa rin itong tahanan. Wala nang higit pa sa tahanan. Pangalawa ay, napaisip siya saglit. Pangalawa, siguro, para sa pag-ibig, anya sabay pagkibit ng mga balikat. Wala na akong babalikan dito. Mga alaala na lang. Matamis at mapait na mga alaala. At mumiti rin siya ng medyo mapait na ngiti. Hindi siya maaaring magkamali ng tingin, nakangiti ito at may sparkle sa mga mata nito. Mumiti si McCoy ng medyo nahihiya. Pinag-uusapan mo yung tumira dito ng tuluyan, di ba? Ibig sabihin, pangmatagalan. As in habang buhay. Lahat naman siguro ng tao, makakayang magstay ng matagal sa isang lugar, basta kasama nila ang taong gusto nilang makasama habang buhay, paliwanag niya. So ibig sabihin, kaya mong magstay ng habang buhay rito sa Hunterial basta kasama mo ang mahal mo. Tumango siya. Parang masaya ito habang sinasabi iyon. Bakit? Tatandaan ko ang sinabi mong iyon, muli nitong dinampot ang tasa ng kape at uminom mula roon. Hindi pa rin ba nagpaparamdam ang kapatid mo, pag-iiba niya ng paksa kapag buwan? Umiling ito at saka ibinalik ang tasa sa mesita. Hindi pa rin eh. Hindi mo ba siya hinahanap? Hindi ba nag-aalala ang parents niyo kung nasaan siya? Uwi rin yon. Siguradong mami-miss na rin ni Kisha yon. Kailangan lang niya ng oras para makapag-isip. Para makamit ang kapayapaan sa kanyang sarili. Para tanggapin niya ang katotohanan tungkol sa pagkatao niya. Nakuha ng sinabi nito ang kuryosidad niya. Ipinagpasalamat niya iyon para maputol ang pagkailang na unti-unti niyang nararamdaman. Ano ba ang totoo tungkol sa pagkatao niya? Ampon lang si Ate Gwen. Nang malaman niya yon, nagrebelde siya. Iyong pagbubuntis niya kay Kisha ay isang paraan ng pagrerebelde niya. Sana ay magbalik loob na siya agad. Sayang ang bawat panahong lumilipas na hindi niya nakikita ang paglaki ni Kisha, sagot nito. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi na ang daddy ko ang ama ni Kisha. Pero maniwala ka sa akin, hindi ako naniniwalang kayang gawin iyon ng daddy ko. Isa siyang magsusugal. Pero hindi kasama sa bisyo niya ang pambababae. Hindi niya kayang saktan ng ganoon ang mommy ko. Paano mo nasabi yan? Hindi mo naman kasama ang tatay mo buong araw-araw kahit kailan. Hindi mo alam kung ano ang mga activities niya kapag wala siya sa bahay ninyo. Alam ko lang talaga yan sa puso ko, mabilis niyang sagot. At aaminin niya, pakiramdam niya ay naiinis siya sa sarili pagkatapos. Ang tapang ng iyong pananampalataya, Cindy, mahinang sabi nito. Pumihit ito paharap sa kanya. Mataman siyang pinagmasdan nito. Kung magkakaroon ka ng ganoong pananampalataya sa iyong magiging asawa, masasabi kong maswerte ang magiging asawa mo. Alam niyang dapat na niyang ibahin uli ang paksa. Nararamdaman niya ang tila paninikip ng dibdib niya sa napipigil niyang paghinga. Pero hindi niya kayang gawing basta na lang iwan ang paksa nila.
Hindi ba't kanina lang ay umaasa siya na may maaaring mangyari sa kanila ni McCoy? Maganda ang usapan pero hindi siya sigurado kung kaya niyang ipagpatuloy ito. Sa tingin mo ba ganoon ang sagot niya? Tumango siya. Alam ko. Parehong mahina ang boses nila sa huling palitan ng salita. Nakatingin ito sa kanya. Partikular itong nakatitig sa mga labi niya. Nanlaki ang mga mata niya nang dahan-dahang lumapit ang mukha nito sa kanya. Alam niya kung ano ang susunod na mangyayari. Pero wala siyang naramdamang kahit na kaunting pagtutol sa posibleng maganap. Hindi ba't iyon naman ang inaasahan niya talaga? Nang lumapat ang mga labi nito sa bahagyang nakaawang na bibig niya, pakiramdam niya ay binuhusan siya ng kumukulong tubig. Pero hindi iyon lumapnos sa balat niya. Sa halip ay kumalat ang init na iyon hanggang sa kaibuturan niya. Uminit ang kanyang pakiramdam. At hindi nakakatulong ang mapusok na paraan ng paghalik nito para maibsan ang init na iyon. Nang aangkin ang halik nito, ilang sandali pa ay naramdaman na niyang tumutugon siya ng kasing init at kasing puso. Pinangko siya nito at ipinasok sa loob ng silid niya. Maingat na inilapag siya nito sa kama at saka muling hinalikan ang mga labi niya. Nasa ibabaw siya ng kanyang katawan. Nang tumigil ito sa paghalik sa kanya, sinimula nitong tanggalin ang mga butones ng pasyamatap niya. Alam mo ba kung bakit ayoko ng ganitong klaseng pantulog? Tanong nito sa kanya. Malinaw na nakikita niya ang matinding pagnanasa sa mga mata nito para sa kanya. Ang mga mata niya, ang boses niya, halatang ipinapakita ang matinding pagnanasa na nararamdaman niya. Bakit? Mahirap ho ba rin, sagot nito. Pinunit niya ang kanyang pang-itaas na damit. Tumalsik at kumalat ang mga butones nito sa ibabaw ng kama. Pero sulit naman ang pagsusumikap dahil maganda siya. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong mailang. Dahil pagkatapos nitong pagmasdan ang dibdib niya ay inangkin nito ang mga iyon. Ginugulo at daing niya siya sa ilalim niya. Walang pagtutol na namutawi sa bibig niya. Pagkatapos nitong tila magsawa sa pagsamba sa buong katawan niya ay tuluyan na siyang inangkin nito. Sa simula, may naramdaman siyang sakit. Pero sandali lang niyang naramdaman iyon. Kasunod niyon ang tila walang katapusang ligaya na tanging noon lang niya naranasan. Bandang 4:00 ng madaling araw nang maalimpungatan si McCoy. Napangiti siya ng malanghap ang mabining pabango ni Cindy na hinaluan ng amoy ng kanilang mga katawan at ng shampoo sa buhok nito. Ibinaon niya ang mukha sa buhok nito at saka ito hinalikan sa noo. Dahan-dahan lang iyon sa pangambang magising ito. Siguradong pagod na pagod siya. Sa totoo lang, naubos na siya ng lakas niya. Kinapa niya ang kanyang cellphone. Kahit hirap sa signal ay nakakatiyempo rin naman ng isang bar sa signal scale. At napangiti siya nang makita niyang may bagong mga mensahe siya. Bumangon siya at isinuot ang damit niya. Napapaihi siya. Habang patungo sa banyo ay binabasa niya ang mga text messages. Nawala sukat ang antok niya nang mabasa ang isang text doon. McCoy, nasaan ka? Nasaan si Kisha? Ate Gwen, nakalimutan niya ang pag-ihi at dali-daling lumabas ng bahay at naghanap ng magandang pwesto upang magkaroon ng signal ang cellphone niya. Tinawagan niya ang numerong ginamit ni Gwen sa pagte-text. Inaantok na tinig ng kapatid niya ang bumati sa kanya. McCoy? Ate Gwen, salamat sa Diyos at nagparamdam ka rin. Bulalas niya. Ate, pasensya na kung tumawag ako sa ganitong oras. Ang hirap kasi ng signal dito. Bakit, nasaan ka ba? Dito sa paanan ng Mount Banoy. Binili ko ang isang kubo sa bundok dito. Ginawa ko rest house. Talaga? Tila tinakasan na rin siya ng antok. Si Kisha ba ay kasama mo? Matagal bago siya sumagot. Nagpakawala muna siya ng isang malalim na hininga bago nag-oo. McCoy, pwede ba tayong magkita? Pakiusap. Oo, Ate Gwen, kailan? Ngayong araw na ito sana mismo. Sa Zebus na lang. Kaya mo pa namang magbiyahe paluwas, di ba? Nagulat pa siya nang banggitin nito ang Zebus. Bakit sa Zebus pa, sa dinami-rami ng restaurant sa lugar na kinaroroonan ng nabanggit na kainan? Di ba? Pukaw nito sa pananahimik niya. Sige, okay. Magkikita tayo ngayon. Maliligo na ako at magbibihis, tapos diretsong biyahe na. Kita-kits. Kita-kits, kapatid. Salamat. Nagising si Cindy na nag-iisa siya sa kama. Pero kahit pa wala na roon si McCoy ay damang-dama pa rin niya ang presensya nito.
Kinuha niya ang unang hinigaan nito at sininghot ang dumikit na amoy nito roon. Nagmahalan sila buong gabi. Para siyang baliw, pero ramdam pa rin niya ang bawat haplos ng mga kamay niya sa kanyang balat. Nararamdaman pa niya ang pagdampi ng mga labi niya sa kanyang labi. Ang mga labi niya ay dumapo sa buong katawan niya kagabi. Sigurado siyang kailanman ay hindi niya malilimutan ang namagitan sa kanila ng nagdaang gabi. Isang bagay na espesyal iyon. Isang alaala na sulit itago sa buong buhay niya. Mariing ipinikit niya ang kanyang mga mata. Para namang naririnig pa niya ang paulit-ulit na pagtawag ni McCoy sa pangalan niya. Natatandaan niyang tila nakisama naman si Keisha nang nagdaang gabi dahil isang beses lang itong umingit at pagkatapos niyang padedehin ay mahimbing na uling nakatulog ito. Napabalikwas siyang bigla ng bangon nang maalala niya ang bata. Kip-kip ang kumot ay lumapit siya sa crib nito para siguruhing naroon ito. Ngunit wala si Keisha roon. Tiningnan niya ang wall clock, pasado 10:00 na. Posible kayang pumasok doon si Manang Juling para kunin si Keisha at painitan sa hardin? Kung ganoon nga, sigurado siyang nakita siya nitong hubad na nakahiga sa kama. Ang puting kumot na nakatakip sa katawan niya ay may bahid ng dugo. Dalaga pa siya nang kunin siya ni McCoy. Iyan ang paliwanag sa dugo. Nahiling na lang niya na sana ay si McCoy ang naglabas kay Keisha ng kwarto. Tinungo niya ang banyo. Pagkatapos makapagbihis ay bumaba na siya. Nadatnan niya sa sala sina Keisha at Manang Juling. Nakapaligo na ang bata at prenteng nakahiga sa daybed na inilipat doon. Sino ang nagbaba kay Keisha, Manang? Nahihiyang tanong niya. Si Sir McCoy. Nagpapainit na sila sa garden nang dumating ako, sagot nito. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Ibig sabihin yon ay hindi na ito pumanhik pa sa kwarto niya. Si McCoy ba, Manang? Pagdating ko'y naligo at nagbihis. Sabihin ko na lang daw sa iyo na luluwas siya sa Maynila, sagot nito. May emergency raw na lalakarin siya roon. Ipinagbilin niya kayo ni Keisha sa aming mag-asawa. Napamaang siya. Lumuwas sa Maynila si McCoy. Sa umaga pagkatapos may mangyari sa kanila? Ni hindi man lang siya ginising nito para personal na magpaalam sa kanya. Bakit, Cindy? Inaasahan mo ba na magkakaroon pa kayo ng mahaplos-haplos na sandali ngayong umaga? Inaasahan mo bang magbibitiw si McCoy ng maraming pangako sa iyo dahil birhen ka nang makuha niya? Baka nga kaya lumuwas iyon ay para umiwas sa komprontasyon ngayong umaga. Baka hindi nito alam kung ano ang sasabihin sa iyo, kaya umiwas na muna ito. Nakaramdam siya ng panlulumo, pagkakadismaya, pagtatampo, at kung ano-ano pang emosyong hindi niya kayang pangalanan. Samut-sari ang naglalaro sa isip niya ng mga sandaling iyon. Kailan daw ho siya babalik? Iyon lang ang tanging naitanong niya. Wala siyang sinabi. Tatawag na lang daw siya rito. Tulalang nagtungo siya sa kusina. Marami siyang naiisip na posibleng mangyari kapag nagharap sila ni McCoy. Pero hindi kabilang doon ang pag-alis nito. Tila wala siya sa sarili ng magtimpla ng kape. Kung hindi pa nabuhusan ng mainit na tubig ang kamay niya, hindi pa siya mauntag. Sa susunod na kabanata, magkikita muli sina McCoy at Gwen upang pag-usapan ang tunay na dahilan ng bigla nitong pagkawala at ang totoong ama ni Keisha. Samantala, maguguluhan si Cindy sa biglaang pag-alis ni McCoy matapos ang gabi ng kanilang pag-iisa. Magtatanong siya kung maihalaga ba ang lahat ng nangyari sa pagitan nila. Kaya abangan natin